Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, it's complicated. Aba, siguro ay bagong pandinig sa inyo ito mga kaibigan. Muli kong ulitin, it's complicated. Naku po, inamin na, kumpirmado. Diretsang inamin ng ating kasalukuyan Pangulo ng Bansang Pilipinas, walang iba, kagalang-galang Bongbong Marcos, na ang relasyon niya dito sa Vice Presidente na si Sara Duterte. Complicated! Naku po, ano nga ba ang nakapaloob dito sa sinasabi ng ating kasalukuyang Pangulo na si Bongbong Marcos na complicated? At siyempre, laman din ho ng video na ito ay panay. Gumagawa ng paraan at panay ang palusot ni Digong sa usapin ho ng West Philippine Sea. Complicated at palusot, yan ho ang laman ng video na yan. Ang ating bibigyan ng linaw, tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Kung nagustuhan niyo po, ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang. Patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Kaibigan, samahan niyo po akong panoorin. How would you describe your relationship with the Duterte family currently, and how would you reconcile your continued allyship with the Vice President and her family's vocal disdain for your policies? It's complicated. Very simple questions, but I'm finding a great deal of difficulty finding answers for them. Because I hear one thing and another thing and another thing and another thing. It's all very maraming palusot, in other words. Napakahirap makakuha ng sagot sa mga tanong kaugnay ng sinasabing gentleman's agreement ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa West Philippine Sea. Ito ang ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagharap sa Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCA 50th Anniversary Presidential Forum sa Manila ngayong hapon. Ayon sa Pangulo, nakikipag-ugnayan siya sa mga opisyal ng dating administrasyon at maraming palusot ang kampo ng former president. Nananatili ring walang linaw sa mga tanong nito, gaya ng kung may secret agreement nga ba talaga kaugnay ng WPS. Gayon din sa nilalaman nito, bakit pumayag ang Pilipinas dito at ano ang dahilan kung bakit ito isinekreto sa publiko. Samantala, tinanong din si PBBM kaugnay ng kasalukuyang estado ng ugnayan nito sa Duterte family. Sa gitna ito ng pananatiling miyembro ng kanyang gabinete ni Vice President Sara Duterte at maaanghang na pahayag ng ama nitong si dating Pangulong Duterte. At ang sagot ng Pangulo, How would you describe your relationship with the Duterte family currently, and how would you reconcile your continued allyship with the Vice President and her family's vocal disdain for your policies? It's complicated. Alright, shout out UNTV, ipahintulot ang paggamit ng inyong video clips. Pwede po nating supportahan yan ni UNTV. Pasensya na po sa audio ko, medyo namamalat, kaya minsan ay bumabagal. Gamit na gamit ang aking audio always. Eto mga kaibigan, kumpirmado na diretsahan international pa. International pa ang sinabi dito ni PBBM na tungkol dito sa kanyang relasyon. Hindi po ito personal na relasyon bilang magkaibigan. Ang namamagitan dito ay bilang isang vice presidente. At siyempre bilang presidente, ito ang ating
kasalukuyang presidente ngayon ang ating pinag-uusapan. Natanong nga po diyan, sa video na yan at diyan tayo nagbasi, ay complicated ang relasyon nila ng Vice Presidente. At siyempre, kasama diyan itong ika nga po si Digong. Mamaya natin pag-usapan itong tatay ni Sara, si Digong. Dito muna tayo sa ika nga po kay Vice Presidente Sara Duterte. Muli ko pong ulitin, tasno pinanindigan ng ating kasalukuyang Pangulo na complicated ang relasyon nila, mga kaibigan. Ano po? Gusto ko pong tulungan niyo ako. At pwede po bang mahingi ang inyong salubin? Any comment? Dito ho sa binitawan ni PBBM na relasyon nila nito nga kanyang Vice Presidente na complicated. Pwede ko pang makuha nyo po ang inyong salubin kung ano ang opinion nyo dito at ano ang ibig sabihin, mga kaibigan. Sapagkat ito complicated na sinasabi para sa akin po, based on my own perception, ito po ay malaki po. Malawak ang ibig sabihin ng complicated. Dahil malawak po, ang complicated na ika nga po ay ang nasasakupan at ibig sabihin, pwede po kayong magpahayag kung anong opinion nyo dito. Kung ano ang ika nga po ibig sabihin pa ng complicated. Diyan po sa comment section, pwede po kayo magbigay ng inyong public opinion. Para nga, naalala ko doon sa mga panagpipilap ka ng biodata, ay complicated ang nilalagay. Pag hindi maganda ang relasyon between halimbawa may boyfriend ka at may girlfriend, nagkakalabuan kayo, ay diyan po pumapasok din yung complicated. Di ba? So marami pong malawak ang ibig sabihin po ng complicated. But ang gusto kong ipunto dito, kasi sinasabi niya na complicated ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ang kanilang relasyon ay ito po ay isang nagpapahiwatig na tuluyan na, diretsahan na pinapahiwatig po niya na hindi talaga maganda ang relasyon niya at wala ng tiwala dito sa ating Vice Presidente, mga kaibigan. Ayon po, dyan tayo nagbabatay sa salita na complicated, di po ba? Kaya sabi ko nga ay walang duda na ika nga po diretsahan na pinatutunayan niya sa harap ng taong bayan, pinagsigawan pa sa social media, ay dapat lang, deserve na sabihin ng ating Pangulo na salitang complicated dahil marami pong basihan na mga nakaraan. Kung mapapansin nyo po, kahit anong bato, sinabihan siyang bangag, tahimik siya, itong ating presidente. Sa madalit salita, maraming akusasyon na binabato dito sa ating presidente before. Ay tumatawa-tawa-tawa lang po siya. Patuloy ang trabaho, patuloy din ang pagtawa, tinatawanan ng issue, mga kaibigan, at kahit itong Vice Presidente ay sumusuporta sa pagpapatalsik sa kanya sa pisto, sapagkat siya ay pumunta sa rally na ang layo ng rally na yon ay patalsikin si PBBM, ang ating kasalukuyang presidente. Ay nandoon po siya, ang ating ang Vice Presidente. Di ba? So hindi po siya nagsalita. Ngayon lang po nakikita natin at siguro inipon niya. Inipon lahat ng mga ebidensya. Siguro ay nagmumuni-muni. Ay talagang tinitingnan. Pinagmamasid kung ano ang ugali na meron itong Vice Presidente. That's why hindi nakatiis. At yan na nga ho, nag-declare na siya na complicated. Di ba? Ganyan ho. Ganyan ho katalino. Ang ating kasalukuyang presidente ngayon, kailangan magbasid ka, kailangan ang salita mo
ay may patutunguhan, at kailangan, ika nga po'y dapat panindigan. Alam ko, bago niya sabihin niyang complicated na yan, ay mayroon siyang ika nga po'y mga ebidensya na nakalap sa sarili niyang pagmamasid. Bukod pa, yung mga ika nga po'y ebidensya na binibigay sa kanya ng taong bayan, mga kaibigan. Kaya muli po, sinusuportahan ko po ito, ang ating kasalukuyang presidente, at natutuwa po ako. Ay hindi lang ako natutuwa. Dahil ang gusto po ng taong bayan, dapat ipakita ng ating kasalukuyang presidente ang kanyang galit porsigido. Dahil hindi po kailangan, pangit po naman tingnan kung ikaw ay sobrang bait, na niyuyura ka na ang iyong pagkatao, niyuyurakan, inaalipusta ang bansang Pilipinas, tinatraidor ang Pilipinas, ba't nandyan pa po ang iyong kabaitan? Kaya sabi ko nga po, dapat naman ipakita, ipakita ng ating kasalukuyang presidente ang galit. Marami pong ibig sabihin ng galit. Ang lahat pong galit ay may hangganan. Dapat yung pong ipakita niyang galit ay naaayon po. Sa ika nga po hindi susubra. Mayroon pong panuntunan din. Yun po ang gusto kong ipunto, mga kaibigan. Kung kailangang magalit, dapat magalit upang magkaroon ng ngipin ang ating batas. Hindi ko na iisa-isahin. Saka natin po tatalakayin ang mga kaibigan, ang kabuong istorya mga galit na yan, di ba? Dahil matagal na po itong panawagan ng taong bayan din na kailangan ng ating presidente ay nagpapakita ng porsigido na kahit siya kasi noon before makikita mo patawa-tawa lang kahit anong gawin sa kanya, mga kaibigan. Ba't ngayon tumatawa? Ba't makahulugan ang mga sinasabi niya na mga pananalita tungkol dito kasi sinasabi na ika nga po'y complicated. So maliwanag po dito, ang gusto kong ipunto ay hindi po maganda ang relasyon nilang dalawa. Hindi ko na isa-isahin kung bakit hindi maganda. Ang alam ko, naunawaan nyo, ang gusto ko pong ipunto dito, mga kaibigan. So dumako naman po tayo dito sa kanyang tatay. At sabi nga dito sa rolling ng video, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay panay ang palusot ni Digong tungkol dito sa usapin ng gentleman agreement. Hindi na po ito gentleman agreement. Ito po ay sekretong agreement na kalukuhan, mga kaibigan. Kita nyo gumagawa siya ng taktika, strategy upang lusutan sa taong bayan ang nakapalubo dito sa gentleman agreement, at gumagawa pa rin siya ng taktika, strategy na makalusot din po at nagpapalusot dito sa kay PBBM, sa ating presidente. Siyempre, yan po ay gumagawa din ng palusot dito sa ika nga po ay kinaukulan ng bansang China. Sapagkat kinumpirma ng bansang China na mayroong ng gentleman agreement, ba't tinatanggi naman nitong si Digong? So gagawa na naman ng palusot yan. But anyway, mga kaibigan, ang gusto kong ipunto, at kahit pa siya ay gumawa ng palusot dito, I'm sure ay wala po itong lusot sa taong bayan sa bansang China na siya po ay nga po ay pinapatunayan na ginawa niya yon, at kung siya man ay nagpalusot ay isa po certified na ito po ay nagsisinungaling, dahil may pag-amin po ang bansang China, mga kaibigan, na naganap nga po ang gentleman agreement na yan po ay tinatawag natin ngayong sekretong agreement na kalukuhan, mga kaibigan. Alright, pasensya na po, kinulang na naman tayo sa oras, at bigyan po natin ng part to ito. Muli po, maraming salamat dyan po sa comment section. Inanyayahan ko po kayo. Isang like lang po at public opinion. Bye-bye. Palakpakan.